Sa isang bayan sa probinsya, ipinagmamalaki ng mga opisyal na may inilaan na pondo para sa pagbili ng mga bagong hospital equipment. Sabi nila, hindi na raw mahihirapan ang mga pasyente. Kompleto na sa gamit, mula oxygen tank hanggang mga gamot na kailangan sa emergency. Sa harap ng kamera, may mga larawan pa silang hawak. Parang bago, parang makintab. Pero isang gabi, dumating si Mang Tonyo sa ospital, hinihingal at halos hindi makahinga. Agad na lumapit ang pamilya niya sa nurse. "Ate, pakitulungan po, kailangan niya ng oxygen." Subalit ang sagot ng nurse ay nakakalungkot. "Pasensya na po, wala tayong available na oxygen tank ngayon. Matagal na naming hinihintay ang bagong supply pero hindi pa dumarating." Naghanap naman sila ng gamot para kahit paano ay gumaan ang pakiramdam ni Mang Tonyo. Pero pagtingin sa pharmacy ng ospital, puro wala, puro kulang. Ang tanging naroon ay ilang paracetamol at bandage. Ang ibang gamot, kailangang bilhin sa pribadong botika na doble pa ang presyo. Habang nakahiga si Mang Tonyo sa lumang stretcher na sira-sira, tanong ng anak niya, "Akala ko po ba may budget na para sa mga kagamitan? Bakit ganito?" Tahimik lang ang nurse, tila alam ang sagot pero ayaw magsalita. Sa labas ng ospital, may mga bulong-bulungan ng mga tao. Sinasabi nilang ang milyon-milyong inilaan para sa hospital equipment ay hindi talaga napunta sa ospital. Sa halip, naipit daw ito sa bulsa ng ilang opisyal. Naglabas sila ng resibo na may nakalistang oxygen tank, gamot at makina. Pero sa aktwal, wala namang dumating. At ang masakit, hindi pera lang ang nawala, kundi ang pag-asa ng mga pasyente. Ang pondo na dapat bumuhay ng tao, naging negosyo ng iilan. Kaya sa bawat pasyenteng dumarating, ang sagot palagi, "Pasensya na, wala tayo niyan." Sa huli, naiwan ang tanong ng pamilya ni Mang Tonyo. Hanggang kailan magiging damo ang pasyente? At baka-baka naman, baka-baka lang talaga ang naging proyekto?